Isang sunog ang muling sumiklab sa Tondo, Maynila kagabi. Halos nasa 1.5 milyong ari-arian ang tinatayak halaga ng napinsala ng sunog at 300 pamilya ang nawalan ng tirahan. Kunin natin ang detalye mula kay Jimbo Tejano. Isang linggo bago matapos ang taong 2023, isang sunog ang muling sumiklab sa Tondo, Manila kagabi. Ayon sa Manila Bureau of Fire, nasa 300 pamilya ang nawalan ng tahanan makaraang matupok ng apoy ang hindi bababa sa 100 kabahayan sa Barangay 95 Kapulong Street, Tondo, Manila. Naging pahirapan sa mga bumbero ang pag-apula ng sunog. Bukod kasi sa makipot ang daan, mahina ang supply ng tubig mula sa mga fire hydrant sa lugar. Kailangan natin ng supply ng tubig, kaya yung alarma kasi yan, nagsisignal lang, kailangan natin ng dagdag na puwersa. So ang nangyari, water relay tayo. Medyo mahina yung hydrant, kaya nagtaas tayo ng alarma para yung mga responders natin, both volunteers at saka sa BFP, magdagdag ng water supply. Nagpahirap din sa sitwasyon ng mga bombero ang mga tao sa paligid, kaya hindi makakilos ng maayos. Alas 11:02 kagabi, agad iniakyat sa ikalumang alarma ang sunog. Ibig sabihin, kailangan ng mas malakas na pwersa ng pamatay sunog upang hindi na kumalat pa ang apoy. Hindi naman bababa sa 50 fire truck ng VFP ang rumisponde sa sunog. Bukod pa dito ang nasa higit 30 fire volunteer. Pawangyari sa light materials ang mga natupok ng apoy. May mga junk shop tayo dito, may aircon, so dagdag yan na nagpapabilis dun sa combustion, no? So may mga chemicals dyan na lalong lumalaki yung sunog. Paalala ng BFP. Isang paalala din po yung proper housekeeping natin, yung mga basura natin, itapon na yung mga karton-karton kasi mga flammables lahat yan. Kung na-less yung kayang sunugin, less din yung laki ng damage. Karamihan sa mga residente naging maagap sa pagsalba ng mga gamit. Pero ang ilan, tanging suot lamang ang bitbit. Gaya ni Jesper Cañizares, halos kadarating lang nila sa lamay nang biglaan niya siyang tawagan ng kanyang kaanak na nasusunog na ang bahay nila. Wala pang 10 minutes kami nandun sa patay. Tumawag lang po yung mga pinsan ko na nasusunog na daw po yung bahay. Tapos yung lola ko daw po, gumapang lang palabas. Naghahaponan naman ang De Vera family nang mangyari ang sunog. Kakauwi ko lang po nun galing sa Panata po para sa pasalamat po. Tapos naghahaponan na po kami, buong family. Tapos pumunta po yung pinsan ko, yung nakatira po mismo dyan sa nasusunog na ngayon, na may sunog nga po. Sa kabila ng malagim na trahedya, positibo pa rin ang pananaw ni Laika. Hindi ko po alam kung saan magsisimula nun, pero salamat po sama kasi una-una ko pong nakuha yung pantupad ko pong toga, tsaka yung mga nota ko. Pasado alas 12 nang makontrol ng mga bombero ang sitwasyon. Sa tala ng VFP, alas 2:07 ng madaling araw nang magdeklara ng fire out. Halos 5 oras bago tuloy ang naapula ang apoy. Wala namang naitalang casualty sa nangyaring insidente. Subalit 4 ang inisyal na naiulat na nasugatan. Kabilang ng isang 15 anyos na batang lalaki, bukod sa unang naitalang 4. Isang 65 anyos na PWD rin ang nagtamo ng injury, na agad namang naisugod sa ospital at isang miyembro ng VFP. Sa inisyal na tala ng VFP, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng bahay na pag-aari ng Garcia family. Panawagan ng mga apektadong residente, kaukulang tulong mula sa pamahalang lokal ng Maynila. Jim Tejano, para sa mata ng Agila. Matatag, matapat, matapat.